Magandang araw. Medyo matagal na din mula nung huli kang nag-upload ng mga kwentong kababalaghan. Kaya gusto kong ibahagi ang aking totoong kwentong kababalaghan. Ako si Chin, isang nurse sa isang pampublikong ospital. Di ko na babanggitin kung saan ito dahil kilala itong ospital dito sa Pilipinas. Isang umaga, punta akong ICU para i-check ang vitals ng mga pasyente dito. Sa lahat ng parte ng ospital, bukod sa morgue, masasabi kong isa ang ICU sa pinakamabigat sa pakiramdam. Alam ko mga nakakasense lang o may third eye ang makakaunawa sa pakiramdam na sinasabi ko. Ganun pa man, dahil ito ang napili kong larangan, kaya wala akong choice kundi labanan ang pakiramdam na iyon. Dahil kalaunan alam ko masasanay din naman ako. Habang sinusulat ko ang nakuhang vitals sa pangalawang pasyente sa ICU, nakaramdam ako ng malakas na tapik sa aking likuran na agad kong nilingon. Sa pag-aakalang si Maureen iyon na isa ding nurse. Ngunit sa aking paglingon, walang ibang tao sa aking likuran kundi ang pasyente lang na nakahiga. At malabong matapik ako dahil ito'y comatose at naka-intubate pa. Sa takot ko, agad kong pinagpatuloy ang pagsusulat habang umaawit ng pabulong ng worship song. Gustuhin ko man tumakbo, ngunit hindi pwede. Dahil trabaho kong tingnan ang mga vitals na mga ito. Binilasan ko na lamang ang aking ginagawa dahil napakabigat na talaga ng aking pakiramdam na tila masakit na siya sa ulo. Nung palabas ako ng ICU, nakarinig ako ng tawa ng isang lalaki. Nanigas ang aking mga binti na halos di ko maiakbang. At ang liig ko na parang pinipihit na lumingon sa aking likuran. Tinuloy ko ang pagkanta ng worship song at pilit na inihakbang ang aking mga paa hanggang ako'y makalabas. Oh, Chin, ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Putla mo. Tanong ni Maureen mula sa nurse station. Oh, wala. Nang biglang may lumapit na bantay ng pasyente sa ibang ward. Nurse, patulong po, tanggal po kasi ang dextrose ng kapatid ko. Sige, ako na dito, dyan ka na muna para ka nakita ng multo sa itsura mo. At agad na itong umalis papunta sa ward. Ang nurse station namin ay halos katapat lang ng ICU, kaya tanaw na tanaw ito. At para di ko maalala ang nangyari, nagpakabisi ako sa pag-i-encode ng patient charts. At nang bumalik si Maureen, ikinuwento ko ang nangyari. Baliwalain mo lang, kahit nakita mo, magpanggap kang di mo nakita. Yan ituro sa akin ng lola ko. Para tigilan kanila, tingin mo ako, wala akong nakikita o nararamdaman dito. Bata pa lang ako, bukas na yung third eye ko. Kaya nagsimula ako magtrabaho dito. Naniwala ako sa sundo. Kasi ilang beses ko na sila nakita. Ikinuwento ni Maureen nung nasa emergency pa siya naka-assign sa parehas ng ospital. Nakita niya ang isang itim na lalaki na nakatayo at nakatitig lang sa tabi ng kama ng isang pasyenteng nire-revive na mga oras na yun. At nang idineklara ang time of death ng pasyente, agad din itong nawala. Oo, tila sinundulang ang pasyente. Nawala ito nang nawala na rin ang buhay ng pasyente. May isa pang pangyayari. Habang isinasakay ang pasyente sa ambulansya para ilipat sa isang private hospital, nang biglang nagwala
ang nanay ng pasyente. Nag-iiyak, sinisigaw ang mga katagang, "Huwag mo muna kunin ang anak ko." Nagmamakaawa ako. Ayun pala'y nakita niya daw ang kanyang nanay na matagal nang yumao, nakasakay sa loob ng ambulansya. "Shh! Tama na nga. Mas lalo mo lang ako tinatakot eh." "O siya, uwi na muna ako. Ingat ka dito ah." "Sige, ingat ka. Magra-rounds din muna ako." Matapos ang pag-rounds, bumalik ako sa nurse station para mag-update ng patient charts. Sa dami kong ginagawa, di ko napansin ang oras. Madaling araw na. Habang tahimik na nag-aayos ng files, nakarinig ako ng malakas na katok ng sunod-sunod na nagmumula sa pinto ng ICU. Agad-agad akong tumakbo sa pag-aakalang emergency iyon. At sa pagbukas ko ng pinto, wala akong naabutan na tao. Walang tao sa pinto. Ang bantay ng mga pasyente ay nakayukong pawang natutulog. At nang nasiguro kong maayos ang lagay ng mga pasyente, agad din akong lumabas. Palingon-lingon na naglalakad pabalik ng nurse station. At nang ako'y makabalik sa aking inuupuan, may kumatok muli sa pintuan. Sa pagkakataon na yun, hindi ko na ito nilapitan. Nakatitig lang ako sa pinto mula sa aking inuupuan habang pinipiga ang stress ball. At nang unti-unting may nabumuong anino sa mismong pintuan ng ICU. Nanginginig na ako sa takot, ngunit di ko magawang pumikit o yumuko. Patuloy lang akong nakatitig sa tila anino sa pintuan. At maya-maya lamang, bigla itong bumukas. Lumabas ang bantay ng isang pasyente na umiiyak. "Nurse, yung lolo ko, tulong." At nung oras na yun, namaalam na din ang pasyente. Totoo nga ba ang sundo? Totoo nga ba na sa bawat pasilyo ng ospital may aninong nagbabantay sa huling hininga? O nagkataon lang ang lahat? Kwentong kababalaghan? Kwento mo na yan. Email your story and don't forget to subscribe.